Sabi niya, God said, sabi po ng Diyos, ano po, breath. Ano po? So, ito po ay patungkol kay Ezekiel, ano po, ang ating pong, ayan. So, siguro alam na natin. Yes, this is the story of the dry bones, ano po. Amen? Nung dinala po si Ezekiel, sino po si Ezekiel? Si Ezekiel po ay isang propeta ng Panginoon, ano po, siya po ay nag-overlap kay Jeremiah. Amen, ano po, a prophet of God. Si Jeremiah, siya po yung nag-prophesy, ano po, na talaga pong magkakaroon ng pagsakop, ano po, sa bayan ng Israel at sila ay magiging exile doon po sa Babylon. Amen po ba? Si Jeremiah po yon. But at the year, ano po, nag-overlap po sila sa year ng 593 to 586 BC. Ayan po, ano po. At dito naman po kay Ezekiel, ano po, nag-prophesy naman siya, ano po, dahil po doon sa talagang makikita, ano po, yung buhay ng mga Israelites doon po sa Babylon, ano, na ayaw ng Panginoon actually, na sila po ay bihag ng kalaban. Tama po ba? Wala pong isa man dito sa atin. Ayaw ni Lord. Tatandaan po natin yan. Ayaw ni Lord na bihag tayo ng kalaban, na pinahihirapan tayo ng kalaban. Amen po ba? Pero itong mga Israelita po, katulad po din ng mga Israelita, amen, ano po, sila po ay napapahamak dahil din sa sarili nilang kagagawan. Amen? Hindi sila marunong sumunod sa ating Panginoon. Amen po ba? And because of idolatry, ano po, and disobedience, amen, to the command of the Lord, sila po ay naging exile doon po sa Babylon. Amen po ba? Pero dito po sa panahon ni Ezekiel, ito naman po yung pag-asa na ibinibigay ng Diyos. Ano po? Sa pamamagitan ng kanyang propeta, no? Na may pag-asa. Na para bang kahit na ang sitwasyon ay wala ng pag-asa, pero ang sabi ng Panginoon may pag-asa. Naget po ba natin? Amen, ano po? So praise God. So Ezekiel chapter 37, actually 1 to 14 po ang atin pong topic ngayon, ano po? Makakatayo po tayo, babasahin lang natin ang 1 to 6. Sabay-sabay po tayo, 1, 2, 3. The hand of the Lord came upon me. Amen. And it was full of bones. Then he caused me to pass by them all around, and behold, there were very many in the open valley, and indeed they were very dry. And he said to me, Son of man, can these bones live? So I answered, O Lord God, you know. And again he said to me, Prophesy to these bones, and say to them, O dry bones, hear the word of the Lord. Thus says the Lord God to these bones, Surely I will cause breath to enter into you, and you shall live. I will put sinews on you, and bring flesh upon you, cover you with skin, and put breath in you, and you shall live, then you shall know that I am the Lord. Amen. Makakaupo po tayong lahat. Amen. Kapag ka po yan po ay atin pong, alam niyo po yun, mineditate, binulay-bulay, ang sitwasyon na yan ay talagang sasabihin natin wala ng remedy. Tama po ba? Pag titingnan nyo po ang isang buto na lang, ano po, maiisip nyo pa bang mabubuhay yon? Nababalik yun sa dating kakisigan? Nababalik yun sa dating purpose? Di ba hindi? Tama po ba? Amen, ano po? Hindi po, kahit sino sa atin dito, ano po? Amen. But, the Lord wants to bring us into another level of faith. Ano po? Sa umagang ito. Amen? Yung po bang faith na kung saan, ano po, sa imposibleng bagay, ang gustong makita sa atin ng Panginoon, obedience. Para siya makakilos. Amen? No po? Ito po yung gusto sa ating pagdalhan ng Panginoon. Now it is up to us. It is about our response to the Lord. Amen? Hindi po response ng iba na kapatid, nakatabi mo. Amen, ano po?
kundi response natin personal. Amen. Ano po? So sa oras na ito, amen, ang sabi po dito sa konteksto, kung babasahin po natin ang kabuuan nito, ano po, ng Book of Ezekiel, especially this book 37, chapter 37, ano po? Makikita natin dito na sila nga po ay bihag. At ang Diyos mismo bilang propeta, ano po, ng Diyos si Ezekiel, dinala ng Espiritu ng Diyos si Ezekiel doon po sa valley, ano po, na kung saan punong-puno ng mga kalansay, amen, ng mga dry bones, no po, punong-puno ito ng kalansay. At nagtanong dito ang Panginoon alam mo yung tanong ng Panginoon, parang tinitrigger, ano po, si Ezekiel sa isang level ng faith. Para ba sinasabi niya kay Ezekiel, lingkod kita. Gaano mo ko kakilala? Amen? Lingkod kita. Paano mo sasagutin ang tanong na ito? Amen? Hindi lang isang buto, hindi lang 2 buto, 3 buto, napakadaming libu-libong buto ang nandoon. Mga kalansay. Naget po ba natin? Pag sinabi natin kalansay, hiwa-hiwalay na, ano po? Amen. Hiwa-hiwalay na dahil wala ng sinews, wala na pong mga litid. Amen. Ano po? So dito po, dry bones. Sino yung mga dry bones na to? Ito po yung pinapatungkulan kung babasahin po natin, ano po, sa verse, kasunod po niyan, ano po? Sabi niya, these dry bones are none other than the Israelites. Amen? Itong mga wala ng silbi, itong mga wala ng pag-asang nakikita mo, mga Israelita yan. Mga bayan ko yan. Amen, ano po? So ikaw na lingkod ng Diyos, nakakita ka na ba ng ganito? Na parang yung sitwasyon ng kapatid, parang wala ng pag-asa. Tama po ba? Amen? Pero is there anything too much for God to do? Is there impossible for the Lord? No? So dito sa lugar na ito na kung saan, ano po, puro buto, nakita ni Ezekiel lifeless. Kalat-kalat. There is no hope at all. Parang sinasabi ni Ezekiel, imposible. Bakit ba ako dinala dito ni Lord sa walang kabuhay-buhay? Walang kapag-apag-asa. Di ba pag napapalibutan ka ng ganitong mga senaryo, ano bang pakiramdam mo? Di ba parang wala ka na rin pag-asa? Tama po ba? Ha? Di ba? Iyon gala sabihan ka lang ng kapatid, mag-counsel sa iyo ang kapatid, di ba? Napaka-komplikadong senaryo ng buhay niya. Para bang maiisip mo, may pag-asa pa ba to? May asawa na, may anak na sa Pilipinas yung babae, ito namang lalaki, may kinakasama na rin, may anak na, namunga na, may apo pa. May pag-asa pa ba to? May pag-asa pa bang maayos ang buhay nito? Amen? Ang Kuya Lorenzo, for example, may pag-asa pa bang makuha ko, Lord? Yung benefits ko na pinagtrabahuhan ko ng napakatagal na panahon. May pag-asa pa ba? Naget po ba natin? We have our own scenarios in life na pinadaan tayo ng Diyos na kung saan, ano po, tinitrigger yung pong faith natin to level up. Amen. Naintindihan po ba natin? So dito po dinala si Ezekiel bilang lingkod ng Diyos, ano po, nakita niya mga dry bones. Amen? Nakita niya walang buhay, nakita niya scattered, nakita niya walang pag-asa. Ito yung buhay ng mga Israelites doon po sa Babylon. Amen, no po? Nung sila po ay nabihag. Amen. They lost their lands. Yung promised land. Their king, their temple. Nawala ng kultura, sariling kultura, ang mga Israelitang ito.
Natuto na alin? Na i-adapt ang kultura ng ibang bayan. Tama po ba? Pakiramdam nila, parang wala silang silbing mga tao sa mundong ito. Pinagkaitan ng lupa, walang namumuno, kundi banyaga, walang sariling namumuno sa kanila. No po? Napakapalad natin, pinamumunuan pa tayo ng presidente na Pilipino. Naging po ba natin? Tapos inaaway-away natin. No? So dapat hindi ganon dito sa bayan ng Diyos na ito. Naramdaman nila ano po kung paano pamunuan ng hindi nila kalahi. Naging po ba natin? Amen, ano po? At dahil ito saan? Sa kanilang disobedience at sa kanilang idolatry. May ginawa kasi sila, ano po, at nasagad ang galit ng Diyos. Kaya anong nangyari? Dahil sila ay bayan ng Diyos, sila ay pinalo ng Diyos. Amen, ano po? So ito po ang konteksto, bakit dinalas ni Lord si Ezekiel dito po sa Valley of Dry Bones. Ano po? So ito po yung atin pong paglilimi-limiin sa araw na ito. No? So the Lord brought Ezekiel to a place where he saw hopelessness, frustrating, discouraging, and lifeless scenario. Ayan, ano po? Hopeless, frustrating, lifeless, ano po? And discouraging. Lahat na ng ing-ing. Amen, ano po? Ilagay nyo na dyan, no? Mga negative na pakiramdam. At ito po yung kalagayan, no po? Tapos dito, sa lugar na ito, tinanong pa si Ezekiel ng Diyos, Son of man, parang sabi niya, no, aking lingkod. May pag-asa pa bang mabuhay ang mga butong ito? Ang kausap ni Ezekiel, yung nagtitiwala sa kanya kung sino siya. Do we get the point? Sino po yon? Ang Diyos na lumikha sa kanya. Ngayon, kinakausap tayo ng Panginoon. Sa senaryo natin sa buhay, kinakausap ka ng Diyos. Amen, ano po? Ang tanong ni Lord, may pag-asa pa ba yung sitwasyon mo ngayon? Maaaring isa sa atin dito, o lahat tayo, ano po, maaaring ang pakiramdam natin, Lord, give up na po ako. No? Give up na po ako. Pero si Ezekiel, mayroon siyang response. Amen? At ang response niya, ano? Ito. Oh Lord God, you know. Nag-aagaw sa puso ni Ezekiel yung damdamin bilang tao. Naget po natin? Gusto ko na gumibab. Tama ba? Sa paningin ko, sa aking nakikita, wala na itong solusyon. No? Wala na itong remedyo. Ano yung tinatanong sa akin ni Lord? Na kung pwede pa bang mabuhay ang mga hiwa-hiwalay ng buto. Dry pa. Eh yun nga, makakita lang tayo ng patay na hindi humihinga, di po ba? Wala na talaga. Patay na yun eh. Tama po ba? Amen, ano po? Pero dito ang sagot ni Ezekiel, ayaw niyang bitawan ang pagiging Diyos ng kanyang Diyos. Panginoon, alam mo, ikaw lang nakakalam. Alam mo po yung sagot na yon? Ano po? Ito po ay sagot na may pananampalataya. Yung ayaw bumitiw. Ano po? Sa kanyang pagkakilala kung sino ang Diyos. Tama po ba? Parang sinasabi ni Ezekiel, Lord, sa ganang sariling abot ng aking pag-iisip, wala na, pero ayokong tumingin sa aking nakikita. Kundi gusto kong patunayan, Panginoon, na alam mo ang lahat ng bagay. Itong gusto kong makita mong sagot sa akin. Ito ang gusto kong makita mo na nilalakaran ko sa sitwasyong ito. Naget po ba natin? No? Ito po yung gusto kong makita mo, Panginoon.
Na even at this kind of situation, I have still this little faith kung nakikita mo. And I hope, Lord, gumawa ka sa maliit na pananampalatayang ito. For I still believe that you can. For I still believe that you know all things. Amen? Hello. Praise God. Sabi niya dito, Oh Lord God, you know. O Diyos, ikaw ang nakakaalam. Amen. Ano po? So dito po sa sagot ni Ezekiel na ito, dinala siya ng Diyos dito po sa brief. Ano po? Unahin natin ang letter B. Ayan. Ano po? What is B? Amen. Ano po? So dinala si Ezekiel ni Lord, ano po, sa B, boldly speak. Ayan, ano po. Sabi ni Lord, prophesy. I want you to prophesy. I don't like you to just keep silent and watch. I want you to prophesy. I want you to boldly speak to the lifeless, no po, to the hopeless situation. Gusto ko, sabi ng Diyos, ano po, paraphrase, gusto ko magsalita ka. Amen, ano po? Magsalita ka, sabihin mo, diyan sa mga walang buhay, no? Diyan sa mga hopeless na yan, ano po, na mga buto na yan, amen? Diyan sa mga, tawag dito, sa mga nakaka-discourage, ano po, na mga nakikita mo ngayon, gusto ko magsalita ka. Ikaw naman, lingkod ng Diyos, ano? Amen? Panginoon, babatuhin ako ng kamatis dito pag nagsalita ako. Ngayon po pa natin. Amen? Magsalita ka. Alam mo yung babae na yung sa call of God ba, ano po? Nakikita ko siya, nagpipreach siya, ano po? Sinishare niya ang word of God. Grabe itong mga basher na to, lalaki pa naman. Amen, ano po? Tumahimik ka. Bigyan mo ng kapahingahan ng pag-iisip ng mga tao. Sabi dun sa mga comments, ano po? Amen. Pero tinawag ka ng Diyos eh. Sabi ng Diyos, magsalita ka. No? Magsalita ka. No? Whatever the scenario, magsalita ka. Boldly speak, sabi. Ezekiel chapter 37 verse 4, again he said to me, prophesy to these bones, and say to them, O dry bones, hear the word of the Lord. Alam mo sa sarili mo, hindi nakakarinig yun. Tama po ba? Pero dahil sinabi ng Diyos na magsalita ka, ang ginawa ni Ezekiel, hear the word of the Lord. Inutusan niya yung dry bones. Amen? Now I want you to consider yourself in the place of Ezekiel. Minsan iyak tayo ng iyak sa mga bagay na nakaka-discourage. Tama po ba? But why not twist? Bakit hindi natin pakinggan ang Diyos? Amen? Kilalanin natin ang Diyos. Kung talagang kilala natin ang Panginoon, masasabi natin to, Oh Lord God, you know. I admit, Lord, sa ganang sarili kong lakas, sa ganang sarili kong karunungan, hindi ko kaya talagang isiping mabubuhay pa to, Lord. Pero ikaw alam mo ang lahat. Amen? Panginoon, may mga bagay na nangyayari sa buhay ko ngayon, hindi ko po maubos maisip. Meron pa ba talaga itong, tawag dito, remedyo o solusyon? Amen? But Lord God, you know. And if God, ang sabi ng Diyos, kapag sinabi sa iyo ng Diyos, prophesy. Pag sinabi sa iyo ng Diyos, boldly speak. To your company, to your employer, to your family, to your broken relationship, to your children na matigas ang ulo. Amen? Prophesy. And then prophesy. Amen? Magsalita ka. Sabihin mo kung ano yung sinasabi ng Diyos. Amen po? Ang problema kasi pag wala kang pinanghahawakang salita ng Diyos, kaya hindi mo alam kung anong sasabihin mo. Tama po? That's why, laging magbasa ng salita ng Diyos, Amen? So preach to the lifeless.
Ang hirap nun, ano? Panginoon ko, yun nga pong mag-preach sa nakakarinig. Minsan mahirap na. How much more do sa hindi pa talaga wala nang tainga. Tama po ba? No? So declare life to what cannot respond. Alam niyo po, yung mabigat yun. Declare life to what cannot respond. Hindi ko makalimutan yung yung Matthew chapter 16, verse 16 to 17. We have given the authority to trample snakes and scorpions. Amen? Hindi po, amen. Hindi po tayo, hindi po tayo ginawang pipi ng Diyos lang. Para tumingin lang sa paligid. Kaya sabi, silence is sin. Alam mo na may kaya kang gawin, tapos hindi mo ginagawa. This is sin of omission. You have the authority, we have the authority to change, the situation through prayers, through prophesying, through believing. And then believe, pray. Nagyat po natin, amen, may kaya tayong gawin. Amen, doon sa world na atin pong ginagalawan. Amen. Imbes na lumapit tayo sa iba't ibang tao, exercise. Exercise the authority that God has given into each one of us. Katulad ni Ezekiel, prophesy. Amen? Declare life. No po? Lord, ibalik mo, Panginoon, ang ganda ng relasyon namin. No po? Whatever it is, whatever yung gusto mo o saan mo man nais, na i-prophesy ang salita ng Diyos. Amen? So speak hope to where there is no evidence, it will work. Sabihin mo yung pag-asa doon sa parang wala na talagang kapag-asa. Amen po? No? Alam mo, nalulungkot ako kapag may napapahamak na kapatid. Di po ba? Pero iniisip ko na lang, Lord, this is your process. Kaysa tuluyan siyang mamatay, binibigyan mo siya ng pag-asa. No po? Para magbago. Tama po ba? Amen, po? Dahil ayaw naman kasi niyang makinig. No po? Minsan ganito tayo, po? Talagang yung pong ating sitwasyon sa buhay, tinatawag tayo para magkamali at magkasala. But us, bilang pamilya, we can pray for them. We can exercise our authority. Tama po ba, po? Amen, po? So I hope, nagigit po natin, po? Speak hope to where there is no evidence, it will work. Instead of nakikipag-cooperate ka doon sa pinagdadalhan ng jablo doon sa kapatid, no? No, speak hope. Nagyat po natin, may pag-asa. Alam mo, LGBT, transgender, no? I was so blessed. Castrated na siya. No po? Ibig sabihin, nagpa-opera na. Pero alam mo, nakakuha siya ng salita ng Panginoon sa Bible. Na alin? May pag-asa pa ang mga castrated na. May pag-asa pa yung talagang nagpa-opera na. Di na nga lang sila magkakaanak because of their disobedience before. But the everlasting life, makakapasok pa rin sila sa langit as they believe Jesus. No po? As their personal Lord and Savior. Amen? So sa Panginoong Jesus, wala talagang imposible. Tama po ba? Amen. Amen, po? So letter, ano yung susunod? R. Ayan, po? Saan dinala si Ezekiel
ng kanyang sagot, "O Lord God, you know." Nakita niya, may restoration. Nung nag-prophesy siya sa mga bones na ito, ano po, kung susundan niyo po ang ating pong aaralan sa umagang ito. Ezekiel verse 7 of chapter 37. Sige nga po, tayo po'y makakatayo, pakibasa. 1, 2, 3. So I prophesied as I was commanded, and as I prophesied there was a noise, suddenly a rattling, and the bones came together, bone to bone. Makakaupo po tayong lahat. Nakita nyo? Nagsalita siya doon sa hopeless. Ano po? Doon sa lifeless. Nagsalita siya, ano po, pinrophesy niya, sumunod siya sa Diyos. Ano po? Tapos bigla na lang habang ang puso lang ni Ezekiel sumunod. Tama po ba? Amen. Pero nung sabi dyan, may rattling na. Alam mo yung rattling? Yung nagat po ba natin? Amen? Aba, may narinig ako ah. Amen, no po? Parang may gumagalaw. Nagkakaroon ng buhay. Tama po ba? Nagkakaroon ng tunog. Nagkakaroon ng difference. Amen. No po? So ito po yung narinig ni Ezekiel. Ano po sabi niya? There was a noise. Libo-libo yun Ano po? Siguro hinahanap nila, nasan ba yung paa ko, nasan ba yung buto ng ano ko, leeg ko, nasan ba yung buto ng... Naget po ba natin? Nagkahiwa-hiwalay na siguro yung mga buto. Dito lang ako namatay no? Siguro nilipad ng hangin banda doon. Amen. So nakita niya, narinig niya, ano po? Na mayroong nagaganap. Pero daglian ba? Hindi. Dumaan sa proseso. Tama po ba? Dumaan sa proseso. Hindi ka agad naging taong tumayo. Amen, ano po? Dumaan sa tamang proseso. Nagkaroon ng ingay. I want you to be in that situation. Amen? No po? So God's divine act of repairing, renewing, and making whole what was broken, lost, or sinful. Ang restoration, this is God's divine act of repairing, renewing, and making whole what was broken, what was lost, and what was sinful. Ito po yung restoration. Amen? Hindi natin kayang i-restore ang anumang bagay. Pero si Lord, mayroon siyang kakayanan na buuin, i-repair, ayusin, ano po, ang lahat ng mga nawasak, nasira, ano po, dulot ng alin? Ng kasalanan, ng pagkakamali, ng mga maling desisyon. Amen. So nakita ni Ezekiel, nagkakaroon ng restoration. No po? Praise God, nagkakaroon ng restoration. Biblical restoration exceeds the original state. At ito po yung pinakamaganda Natatandaan niyo po si Job? Nang si Job ni-restore, more than pa doon sa original niyang kakalalagayan before. Tama po ba? Maraming nawala kay Job. Pero nung ni-restore ni Lord, doble. Doble ang mga tupa, ang kanyang hari-harian, no po? Maganda lang yung kanyang anak dati, pero ngayon pinakamaganda sa lahat. Amen, ano po? Kapag nag-restore si Lord, talaga pong kakaiba. Amen? Now, don't settle for lesser or better. No po? Huwag tayo dun mag-settle. Dapat lagi tayo dun sa best na gustong i-offer ni Lord. Maaring mayroong mangyari sa buhay mo, sa pagpupursigi mo, sa sobrang mong sipag. Naget po natin.
pero sumunod ka sa Diyos. Lakipan mo ng sipag at makikita mo kung paano pagpapalain ng Diyos. Ano po? Hanapin natin lagi yung awa at habag ng Diyos. Magkaiba yung dalawa eh. Amen, ano po? Ang awa, halimbawa si Kuya Lorenzo. Si Kuya Lorenzo nagnakaw, for example. Example lang anak ha. E di, nilagyan siya ngayon ng posas. E naawa sa'yo, tinanggal yung posas. Awa yun. Yung pagpapakita ng awa. Amen? Ganun po tayo. Kinaawaan tayo ng Diyos. Amen? Ano po? Pero iba yung habag. Plus po yun. Amen? Ano po? Binigyan pa si Kuya Lorenzo ng alin. Huwag ka na magnakaw ha. Ito yung pagkain mo. Pag-umpisa ka ulit ng buhay mo. Naget po ba natin? Ito po yung grace. Amen? So si Lord, grabe. Kung maiintindihan natin yung awa at habag ng Diyos, bibigyan natin talaga ito ng alin? Ng pagpapahalaga. No po? Grace is not just the beginning. No? But this must be our every part of life. No po? Anyway, dito tayo. Biblical restoration exceeds the original state. Amen, ano po? So, narinig na ni Ezekiel, aba may natutunugan. Ano po? But form without breath is still death. Amen, ano po? Restoration is a process. Minsan, ano po, nakipagbati ka sa asawa mo, tapos sasabihin, hahanapin mo yung bago ka agad. Ano po? Proseso po ito. Hayaan nyo na magkaroon ng proseso. Ng tamang proseso. Sabi ko na nga ba bakit ba nakipagbalikan pa ako sa'yo? Di ka naman nagagawa. Ang dami na sinabi. Amen, ano po? Ang sabi ni Lord, ang sinasabi sa'yo na Diyos, prophesy. Amen? Hindi ano ba yun? Magmurmur. Yun ano po. So dito dinala si Ezekiel. Una, boldly speak. Pangalawa, nakita niya yung restoration. Pangatlo, letter E. Encourage. Empowerment. Sabi natin kanina, narinig na ni Ezekiel, may nagtutunugan. Hinahanap na nung mga buto kung nasaan yung mga kapartner nila. Amen, ano po? Yung mga, para mabuo ulit sila. Ano po? Pero sabi kanina, ano po, form without breath is still death. No? So, kailangan hingahan ito ng banal na espiritu. Katulad nung creation. Tama po ba? Amen. Nung ginawa si Adan, hinulma si Adan, amen, ano po? Wala pa siyang buhay. Hanggang hindi siya hinihingahan ng Panginoon. Tama po ba? No? At nung hiningahan siya ng Diyos, ano pong nangyari? Siya'y naging buhay na kaluluwa. It is because of the Spirit of God. Amen. No po? Now, Ezekiel 37:9, tayo po tayong lahat pakibasa. Also, he said to me, prophesy to the breath, prophesy, son of man, and say to the breath, thus says the Lord God, come from the four winds, O breath, and breath on this slain, that they may live. Amen. Makakaupo po tayo. Sabi ni Lord kay Ezekiel, ano po? Sabi niya, mag-prophesy ka. Utusan mo yung hangin. Ano po? Utusan mo yung hininga. No? Na alin? Nahingahan ang mga butong ito. Ano po? At nang sila ay mabuhay. Ayan. Ano po? So the restoration and the revival of individuals is empowered by God's Spirit rather than human strength. Ano po? Kahit anong magic, kahit anong gawin mo dyan, ano po, hindi po yan mabubuhay. Amen? It is only by the Spirit of the Lord.
No? If the Holy Spirit is just hovering, no po, during the creation, at hindi siya susunod sa Diyos Ama, ano pong mangyayari? Magkakaroon ba ng creation? Wala. But because He is in unison of the Father, kaya nagkaroon ng mga created beings. Tama po ba? Amen, ano po? So ganito din po, ano po, naghihintay lang ang banal na Espiritu, no po, na magkaroon o maisakatuparan ang tunay na layunin ng Diyos sa bawat sitwasyon ng buhay natin. Nagigit po natin. Amen? But unless na may susunod, no po, hindi po ito magaganap. Amen? So when God breathes, life follows. Kaya napakahalaga lagi natin i-acknowledge ang banal na Espiritu sa ating buhay. Ano po? Lagi natin itong i-acknowledge, no? Dahil wala talaga po tayo kung wala si Lord. No? Naintindihan po natin? No po? So next, saan pa dinala si Ezekiel ng sagot niyang, "Oh Lord God, you know"? A. Army. Army! Ano po? Nakita niya yung purpose. Di ba ang army? Hindi, ang army naman, sabihin mo ba army siya. Siyempre, pag sinabi mong army, agad-agad, maiisip mo agad yung purpose. Tama po ba? Hello? Di ba? Ano, pag nakakita ka ng army, anong isip mo kaagad? Sige nga. Gera? Iraq? Security. Aywa, ano po, di ba? Katahimikan, kapayapaan, di ba ganun yung ano, may tagapagtanggol, may tawag protect. Di ba? Ganun di po ba? Ha? Depende sa area. Ganun. Pero makikita mo, may gulo kasi may nanggugulo. Pero may army nga para magprotekta. Amen, ano po? Di naman lalabas siya ng mga armado kung hindi po sila. Kung wala po sila sa service. Amen. Yung totoong army ang sinasabi natin, pinag-usapan natin dito. Amen. So nakita ni Ezekiel ang mga army. Sabi po niya dito, Ezekiel 37:10, tayo po tayong lahat. 1, 2, 3. So I prophesied as he commanded me, and breath came into them, and they lived, and they stood upon their feet, an exceedingly great army. Amen. Opo. So tingnan nyo naman, ano po, nakaka-bless, di po ba? Yung mga boto na narinig kanina, na po, ni Ezekiel, nakita niya, nagtayuan ng lahat sa kanilang mga paa. At nakita niya ba mga army to? No po? May mga purpose dito ang Lord. Do we understand? Are we, dinadala ba tayo ng banal na Espiritu doon sa gustong pagdalan sa atin ng Diyos? May gustong i-restore si Lord dahil may purpose ang Diyos. Hindi niya yan i-restore because of your selfish, wants or needs. Gusto niyang i-restore ang mga bagay sa buhay natin because there is a purpose and we must understand it. Amen. Hello. Gusto niya pong i-restore ang broken relationships. Gusto niyang i-restore kung ano man yung kalalagayan mo sa buhay. Gusto niyang i-restore ang lahat ng bagay, kung ano man yung parang imposible nang i-restore sa buhay natin. Because there is a purpose. At alam natin lagi ang purpose. For His glory. Makikiisa ba tayo for His glory? Amen. So army, God revived His people with His word and His spirit. Wala pong revival kung wala po ang salita ng Diyos. Wala pong revival kung wala po ang Espiritu ng Diyos. Tatandaan po natin yan. Amen? And once, na na-revive ang isang bagay, ang isang tao, lagi pong may purpose ang Diyos. Kaya nga lagi natin ito sinasabi, you don't exist just for the sake of existence.
You exist for a purpose. Amen, ano po? At yun ang dapat na hanapin natin. Milyon-milyon ang kinita ng librong The Purpose-Driven Life. Because ang mga tao naghahanap ng talagang purpose nila, bakit ba sila nabuhay sa mundong ito? Lahat sinubukan nila, ano po? Lahat sinusubukan ng tao. I-attain ang kanilang mga pangarap, pero natatagpuan nila ang kanilang sarili. Bakit hindi ko matagpuan yung contentment? Bakit mayroong isang bahagi sa buhay ko na laging parang kulang? Hindi mo yan matatagpuan hanggat hindi mo natatagpuan ng Diyos. Amen? Amen. So, fourfold. Sabi po dito, fourfold list, sinews, flesh, skin, and breath equals to a vast army. Ano yung nakita ko dito, no po? Inisa-isa po dyan, ano po? Hindi po kaagad tumayo yung mga buto. Sabi ni Lord, prophesy, magkakaroon niya ng litid. Susunod dyan, magkakaroon niya ng laman. Tapos yung laman, magkakaroon niya ng balat. Amen, ano po? At pagkatapos buhay. Amen? Proseso ang lahat ng bagay. Huwag mong madaliin. Dahil bawat proseso na ginagawa ng Diyos, mayroon siyang pinapakitang maganda at improvement doon sa pinoproseso niya. Do we get the point? Amen. I hope nauunawaan po natin ano po. So nakita ni Ezekiel, na ililipat ngayon si Ezekiel doon sa alin, kawalan ng pag-asa, doon sa kanyang nakikita, toward saan? Sa purpose. Lord, bakit mo kinakahabagan ang mga taong ito? Bakit mo sila binibigyan ng pag-asa? Amen? Kasi may purpose ang Diyos. Yung bang parang, alam mo po yung pakiramdam na ano, na lungkot-lungkot mo pagkatapos na makita mo yung purpose mo po. Nararamdaman ko at nararanasan po namin yan, ano po, kami na mga naglilingkod sa Diyos. Yung makikita namin yung kapatid, na hindi marunong magbuklat ng Biblia, pagkatapos, lumalaki, no po, nagkakaroon ng tamang pananaw. Lord, you are indeed, no? May purpose sa bawat isa. Bakit hindi nahuhinto, ano po, ang pagpapalaganap ng salita ng Diyos? Dahil hindi tumitigil ang Diyos na gumawa. Mag-revive, mag-restore. Amen? Magmula po nung unang panahon, ano po, ang mga disciple, ni-restore sila, binigyan ng buhay, ni-revive sila, hindi sila huminto. Tama po ba? Naipasa ito, no? Hanggang sa mga susunod at hanggang ngayon, ano po? Na idideklara, nagbabago pa rin ang Diyos, nagre-restore ang Diyos. Tama po ba? Hindi humihinto ang Panginoon. Amen. At sana ganito din po tayo, no? Hanapin natin, no? Yung tunay na purpose ng buhay natin. Hindi para tumaas yung sweldo natin. Amen? This is just part of being blessed by God. Pero yung tunay na purpose, hindi makikita doon sa laman ng bangko mo. Naget po natin? Hello? Ang tunay na kapahingahan, makikita talaga doon po sa nadadala natin sa Panginoon. Amen. Totoo po yan. The more you are discouraged, evangelize. At makikita mo kung paano ka i-restore ng Diyos. Amen? Amen. Ugaliin mo yun. Nadi-discourage ako, Lord. Ano po? share mo si Lord sa ibang tao. At makikita mo pagkatapos mo siyang kausapin, something is renewed in me. Amen? Lord, parang hopeless. Lumuhod ka sa panalangin, makikita mo. Ano po? Kesa yung isip ka, upo ka dyan, tapos para kang tulala, nag-iisip. Wala ka namang may dadagdag ito sa buhay mo. Amen? Ano po? So dito dinala si Ezekiel. Doon sa sagot niya, Oh Lord God, you know. At yung sumunod, T. Ano yung T?
Alin? Truth. Ayan. Truth, no? Basa, tayo po tayong lahat. 1, 2, 3. Son of man, these bones are whole house of Israel. They indeed say, our bones are dry, our hope is lost, and we ourselves are cut off. Therefore prophesy and say to them, thus says the Lord God, behold, O my people, I will open your graves and cause you to come up from your graves and bring you into the land of Israel. This is the truth. Amen? That in God, ano daw po yun? You will not always be in grave. This is the truth of being child of God. This is the truth of being people of God. Naget po natin? Hindi pwedeng mamayani, hindi pwedeng tumagal sa atin ang hopelessness. Hindi pwedeng tumagal sa atin ang alin? Ang discouragement. No po? Hindi pwedeng tumagal sa atin yung dryness. Amen? Hindi pwede. Dahil may Diyos tayo na nag-iisip kung bakit Kanya nilikha. Naget po ba natin? Amen, ano po? So bones represent what was dead a long time. But God's word brings truth. Learn to enforce God's truth on the dead. Naget natin? The word of God is truth. Tinuruan tayo sa NBS how to enforce God's will through prayer. Tama po ba? Amen? No po? Amen, no? So may pinapanood ako sa inyo kanina din, no po? So that is how you will enforce God's will. Lord, I declare to this woman, ano po? Magbanggit ka ng word of God na sinasabi sa iyo ng banal na espiritu na pinanghahawakan mo. This is enforcing the truth to that person. Amen? Lagi ko yung sinasabi, ano po, sa mundong ito, ang dami ng mga tawag sa atin ng mundong ito. Tama po ba? Iba-iba. Amen, ano po? Minsan maganda sa pandinig natin, minsan hindi. Pero walang pinakaibang maganda at katotoo kapag kundi ang galing sa Diyos. Ano po? Amen? Yung pong tawag sa iyo ng Panginoon, yung po ang pinakamahalaga. Hindi yung tawag mo sa sarili mo. Guwapo ako, makisig ako. Hindi po yun. Amen? Si Gideon, tawag niya sa sarili niya, ano? Pinakamahina sa lipi, sa lahat ng lipi. Galing akong Benjamin tribes, pinakamaliit sa lahat ng lipi. Amen? Pero sabi ni Lord, mighty man of valor, ano ginagawa mo dyan? Amen? Ano po? Tama po ba? So stand. Doon sa tawag talaga sa atin ng Diyos. Amen po ba? Hello? So speak truth to yourself. Speak the word of God to yourself. Speak the word of God to the situation. Amen po? Praise God, no? And letter H, saan dinala si Ezekiel? Nang, oh Lord God, you know. Healing. Amen. Nakita niya kung paano pinagaling. Ano po? Nakita niya kung paano na-revive. Nakita niya kung paano nagkaroon ng buhay. Basa tayo, Ezekiel 37:13 to 14a. 1, 2, 3. O my people, brought you up from your graves, I will put my spirit in you, and you shall live, and I will place you in your own land. Amen. It is not just physical healing, but it is even spiritual healing. Ano po? Sabi niya dyan, no? I will put my spirit in you. Amen? And I will, ano daw? Place you in your own land. No? Sumunod na lahat ng mga dapat ayusin sa buhay. Ano po? Dapat gamutin. Tama po ba? Hello? Spiritually, moral healing, ano po? Physical healing.
Naunawaan po natin, is there anything too hard kay Lord? Wala. Dito ba tayo dinadala ng pakikinig natin ng salita? Tanggalin natin yung doubts. May gustong gawin si Lord sa sitwasyon ng buhay natin. Mga sitwasyong nilimot mo na dahil give up ka na. Tama po ba? Pero ang sabi ng Panginoon, no, mag-prophesy ka. Buuin mo ulit. Ano po? Yung pag-asa. Amen? God wants to restore. God wants to revive. Dahil hindi makukumpleto ang purpose ng Diyos kapag hindi mo tinayuan at hinayaan mo na lang ang isang bagay na gustong buuin ng Diyos. Do we get the point? Amen. With God, there is no hopeless situation. There is always hope, healing, and building. Amen? Sa Diyos, wala pong pag-asang walang wala pong sitwasyon na walang pag-asa. Ano po? Lagi pong mayroong pag-asa, kagalingan, at pagbuo. Ezekiel's response drawn him to the unexpected. Kung siguro sinagot ni Ezekiel si Lord, wala nang pag-asa yan, Lord. Give up na po ako, wala na pong pag-asa. Amen, ano po? Palagay niyo po kaya may makikita si Ezekiel. Wala, no? Naniniwala po ba kayo? Wala siyang makikita. Amen? Kaya sana tayo tumayo, ano po, doon sa kahit nakakaunti na lang ang pag-asa. Do not give up this hope na mayroon tayo. Sapagkat kay God, nothing is impossible. Amen! Amen. So sabi po dito, Ezekiel's response drawn him to the unexpected. Indeed, only God knows how. He can rebuild things. All we can do is to what? Obey and see. Amen? Nung sinagot ni Ezekiel, "Oh Lord God, you know." Doon nagsalita ang Diyos, mag-prophesy ka. Amen? Pero pag ang sinagot ni Ezekiel, wala na, Lord. Sa palagay mo, may maririnig pa si Lord, si Ezekiel na utos sa kanya ng Panginoon na kanyang susundin? I believe no. Kasi hindi kikilos ang salita ng katotohanan sa walang pananampalataya. Amen? Ano po? So healing, ano po? Naranasan ni Ezekiel, nakakita siya, ano po, ng healing. Na-amaze. Ano po, si Ezekiel? Nabuhay ang pag-asa. Amen, ano po? Nagkaroon ng katotohanan ang pag-asa. Amen. At the last one is letter E. Ano yung letter E? Establish. Dinala si Ezekiel nitong, "Oh Lord God, you know," na alin na ma-establish. No po, yung kanyang faith, yung kanyang pananampalataya. Naging po natin, hello? So Ezekiel 37, pakibasa, tayo po tayong lahat, 14b. 1, 2, 3. Then you shall know that I, the Lord, have spoken it and performed it, says the Lord. Napatunayan ni Ezekiel na yung sinusunod niyang Diyos, Lord, talagang totoo ka. Amen? Siguro wala nang pinakamasaya doon sa lahat na nandun, ano, kundi si Ezekiel. Tama po ba? No? Imaginein mo, nakita ni Ezekiel, ginamit si Ezekiel. Ano po? Na magkaroon ng katuparan kung ano yung gusto ng Diyos doon sa vast army na nandoon. Doon sa napakaraming buto na yon. Amen? Di ba? Masaya ka ba?
So, wag nating hayaan, na yung salitang give up, amen? Naintindihan niyo po ako. Amen. To God be the glory, Choose to be amazed rather than accepting the situation na lang. Yung ba parang, wala na. Wala nang pag-asa. Give up na. No, Lord. I want to be amazed. I want you to declare, Lord God. Gusto ko, Lord, i-declare mo yung katotohanan sa sitwasyong ito. Lord, nangako kami sa inyo. Tama po ba? Sa lahat ng mga calling na parang nawiwindang, talaga ba, Lord, tinawag mo ako? Prophesy. Anak, hindi ka nangako sa Diyos na sinungaling. Kung ikaw minsan nagsinungaling, ang Diyos hindi sinungaling. Gusto niyang tuparin yung talagang purpose niya sa buhay natin. Amen? Hindi ko alam kung saan kayo dinadala ng message ng Panginoon sa umagang ito. Pero may gustong patunayan si Lord. Gusto niyang ma-establish ang bawat isa sa atin. Ayaw niyang nagwiwigil ang kanyang mga lingkod. Amen. Know the God who knows. As Ezekiel responded, kilalanin mo yung Diyos na nakakaalam katulad ng response ni Ezekiel. Lord, hindi ko sigurado. Pero ikaw alam mo. If God asks you, can this bone lives? If God asks you, may pag-asa pa bang mabuhay ulit? Lumakas ulit yung pananampalataya mo? May pag-asa pa ba, na talagang yung calling mo, matayuan mo pa? May pag-asa pa ba, na talagang ang mga anak ko sumunod pa sa akin? May pag-asa pa ba na mabuo ulit yung relationship na ang tagal-tagal ng wasak? Sa mga mag-asawa. Amen? May pag-asa pa ba na ayusin ko yung buhay ko? Nakasanayan ko na ito Nagat po ba natin? May pag-asa pa ba na mabago o matanggal ako sa bisyong ito? May pag-asa pa ba? Sabi ni Lord, yes, prophesy, believe, obey. Amen? Do not close the doors that God is not closing. Huwag mong sarahan ang pintuan na hindi pa sinasarahan ng Diyos. Amen? Huwag mong hayaan na ikaw mismo ang mag-stop, ng tunay na layunin ng Diyos sa buhay mo. Amen. I hope naintindihan natin. So, can your blank be revived? Lagay mo dyan. Ano yung sagot mo dyan? Can my relationship to my wife be revived? Lahat kaya ng inagaw sa akin ng kalaban, may babalik pa sa akin. I do not know. Hindi ko alam kung ano yung mga sitwasyon na mayroon kayo. But si Lord gusto niya sumunod ka lang. Amen. Prophesy. Amen. Ano po? So may we answer, only you, oh God, knows. But I am willing to obey. This is my part, Lord. Amen? This is my part. I am willing to obey. No? I am willing to obey whatever yung gusto mong ipagawa. Pero huwag niyong kalilimutan, pag sa anumang bagay isinama ninyo ang Diyos, hindi niya kinakalimutan yan. Paglakad mo sa pananampalataya, pagtanggap mo sa Diyos bilang sariling Panginoon at tagapagligtas sa ating Panginoong Jesucristo. Minsan nakalimutan na natin yan, tama po ba?
Di na natin matandaan kailan ba yung exact date, yung oras. Alam niyo po si Lord, I believe, alam niya pati segundo niyan kung kailan mo, oras, araw, segundo, kung kailan mo sinabing, Lord, I accept you as my personal Lord and Savior. At hindi siya humihinto. May proseso tayo. Naunawan po natin. Amen? No po? So I believe, ano po, may pangungusap ang Diyos sa araw na ito sa bawat isa sa atin. Amen? Ano po? And I hope, praise God, habang tinitingnan natin ang sitwasyon na katulad o nandoon tayo sa sitwasyon na lifeless, hopeless, discouraging, ano po, let us always learn how to hear do sa boses ng Diyos. At magsalita ka. Mag-prophesy ka as how the Lord wants you to prophesy. Amen? Hello? May bibigay po ako sa inyo. Pastora Mayra, pwedeng pakipasa lahat ng mga prayer request. Isusulat nyo po dyan yung pong senaryo sa buhay ninyo na tinatapos ninyo. Pero ang gusto ng Diyos, buksan ninyo. Nagigit po ba natin? Isulat nyo po dyan, ilagay ninyo yung verse na sinasabi ng Panginoon kung ano ang gusto niyang mangyari doon sa sitwasyon na yan. Amen? Hello? Ano po? At magpe-pray po tayo. Whatever it is. Sige po, i-ano nyo lang po. Lagay nyo po yung pangalan ninyo and kung hindi nyo alam kung anong verse, ano po, isulat nyo lang kung ano yung naaalala ninyo sa Bible. Hindi nyo na kailangang hanapin pa saan ko ba nakitang verse yun. Ano po? Amen. Sige po, isulat nyo po. Ano po yung sitwasyon? Kung family man yan, kung tawag dito, calling nyo man yan, kung what else? Yung pong mga inagaw sa inyo ng kalaban, ano po, health man yan, amen? Kahit po sa ministry, marriages, no po, mga nawala na kayong pag-asang nilagay ni Lord na desire sa puso ninyo before. Amen. Sulat nyo po dyan. No? And kung pagbabago man yan ng buhay, amen, sulat nyo po dyan.